Movie recap Tagalog here. Nakakadurog ng puso ang buhay ng batang ito. Iniwan siya ng kanyang mga magulang noong siya ay bagong silang palamang. Ngunit kalaunan ay kinupkop at pinalaki siya ng isang mabait na mag-asawa. Subalit hindi pa tapos ang mga pagsubok na inilaan ng tadhana para sa kanya. Sa murang edad na 4 na taong gulang, na-diagnose siya na may autism. Makalipas lamang ang isang taon, muling dumating ang trahedya nang pumanaw ang kanyang ina dahil sa kanser. Upang maialay ang kanyang buong buhay sa pag-aalaga sa anak, iniwan ng kanyang ama ang kanyang karera at nagtayo ng isang kakaibang negosyo. Isang kumpanya na nag-aasikaso sa mga gamit at alaala ng mga taong pumanaw na. Mula noon, magkasamang namuhay at nagtrabaho ang mag-ama. Ang pangalan ng binatang ito ay Gyuru. Sa tuwing umuwi si Gyuru, inilalagay niya ang kanyang headset sa eksaktong parehong lugar. Sa loob ng refrigerator, ang lahat ng gamit ay nakahanay ng perpektong tuwid. Kahit isang simpleng pritong itlog lamang ay maaaring magdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa kapag hindi bilog at buo ang pula nito. Ngunit matagal nang sanay ang kanyang ama sa mga ito. Si Gyuru ay may Asperger syndrome. Madalas siyang nahihirapang unawain ang damdamin ng ibang tao at ang mga pahiwatig sa pakikisalamuha. At higit sa lahat, hindi niya matanggap kapag binabago ang mga nakasanayang alituntunin. Dahil dito, sa buong buhay niya, iisa lamang ang naging tunay niyang kaibigan, si Namu, ang babae na nakatira sa bahay sa tapat nila. Ngunit may paraan ang buhay upang maging patas. Habang may isang pintuang nagsara, may isa namang pambihirang kakayahan na nabuksan para sa kanya. Taglay ni Gyuru ang kahangahangang husay sa pagmamasid at isang memoryang lampas sa karaniwan. Sa aquarium, natatandaan niya ang bawat uri ng isda. Kaya pa niyang ipikit ang kanyang mga mata at isa-isahing banggitin ang buong linya ng kanilang mga lahi. Sa katunayan, kapag may itinuro siyang isda na nangangailangan ng gamutan, agad na nagpapadala ng tauhan ang tagapamahala upang suriin ito. Dahil alam nilang hindi kailanman nagkakamali si Gyuru, ngayong araw, may bagong trabaho ang mag-ama. Kailangan nilang ayusin at alisin ang mga naiwan na gamit ng isang binatang gwapo, mapagmahal sa magulang, ngunit sa malas ay masyadong maagang namatay. Halos buong oras niya ay ginugol sa pagtatrabaho upang makapag-ipon ng pera. Umaasang balang araw ay masuportahan niya ang kanyang mga magulang. Ngunit sa pinakamaganda sanang yugto ng kanyang buhay, kinailangan niyang iwan ang mundong ito. Sa loob ng kanyang maliit at masikip na silid, ginamit ng mag-ama ang mga bagay na naiwan niya upang buuin ang kwento ng kanyang buhay. Kakagraduate lamang ng binata sa high school at nagsimula ng magtrabaho sa isang kalapit na pabrika. Kasabay nito, naghahanda rin siya para sa entrance exam sa kolehiyo na may pangarap na maging regular na empleyado balang araw. Paano naman nalaman ni Gyuru ang mga nakasanayan at mga hilig ng binata? Natagpuan niya ang isang bunton ng mga resibo mula sa convenience store sa loob ng isang drawer. Mula rito, ipinagpalagay niyang madalas bumili ng instant noodles at rice balls ang namatay dahil paborito nito ang mga iyon. Nakakita rin siya ng isang bote ng body spray sa loob ng bag, kaya inisip niyang sensitibo ito sa mga amoy. Habang nagpapatuloy sa paghahanap, nakita niya ang isang ID badge sa drawer at doon niya nalaman ang pangalan ng binata, si Shonyu. Pagkarinig sa paliwanag ng kanyang anak, pinuri ng ama ang kanyang kahangahangang kakayahan sa pagmamasid. Ngunit maingat niyang itinama ang konklusyon nito at binigyan iyon ng mas malalim na kahulugan. Sinabi ng ama kay Gyuru, hindi dahil gusto niya ang instant noodles kaya madalas niya itong kinakain. Ang totoo, masyado lang siyang abala sa buhay. Wala siyang oras para kumain ng maayos, kaya instant noodles na lamang ang kanyang kinakain. Ang pagbili ng mga rice ball na malapit nang mag-expire ay paraan niya para makatipid. At iyong body spray at nail clipper. Ginagamit niya ang mga iyon upang matakpan ang amoy ng pawis at alisin ang dumi sa ilalim ng kanyang mga kuko. Ipinapakita nito na isa siyang taong tunay na nagpapahalaga sa kalinisan at dignidad. Isinapuso ni Gyuru ang paliwanag ng kanyang ama. Pagkatapos, inilabas ng ama ang passbook ng ipon ng binata at idinagdag, mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang. Bawat deposito ay para sa kanila. Kalakip ang mga mensaheng nagsasaad ng kanyang pag-asang kapag naging regular na empleyado na siya, mabibigyan niya ang kanyang mga magulang ng komportable at payapang buhay. Hindi nagtagal, nalinis ng husto ang maliit na inuupahang silid hanggang sa wala ng kahit anong bakas na naiwan ng yumao. Sa wakas, natapos na ng mag-ama ang kanilang trabaho. Habang paalis sila, hiningi ng ama sa manager ang numero ng telepono ng mga magulang ng binata upang maibalik ang kanyang mga personal na gamit. Doon nila nalaman na dadalo ang mga ito sa burol. Habang papunta sila sa punerarya, huminto ang kanilang sasakyan sa isang intersection. Biglang itinuro ni Gyuru ang isang convenience store sa kabilang kalsada at sinabi, diyan madalas mamili ang binatang iyon. Napatingin si Jongyu at nakita niya ang isang dalagang abalang nagtatrabaho sa kahera. Bigla niyang naalala ang body spray at nail clipper na nakita sa bag ni Shonyu. Doon niya napagtanto na malamang na inihanda ng kawawang binata ang mga bagay na iyon upang magmukha at mangamoy siyang maayos tuwing makikita niya ang babaeng iyon. Lumalabas na sa ilang gamit na naiwan niya ay nakatago pala ang isang kwento ng lihim at hindi nasukli ang pag-ibig. Mabigat ang loob na dinala ng mag-ama ang mga gamit ni Shonyu sa kanyang burol. Pagdating doon, nakita nila ang isang kinatawan ng pabrika na gumagamit ng panulat at papel upang makipag-usap sa mga magulang ng binata, na kapwa bingi at pipi. Walang kaawa-awang sinabi ng kinatawan ng pabrika na dahil namatay si Shonyu sa kanyang inuupahang silid, hindi ito maituturing na aksidente sa trabaho. Kasabay nito, iginiit din niya na dahil hindi na nakapasok si Shonyu matapos siyang masugatan, maituturing itong kusang pag-alis sa trabaho. Matapos sabihin ang lahat ng iyon, basta na lamang niyang inabot sa mga magulang ang napakaliit na halaga ng pera upang matapos na ang usapan. Nang matanggap ng ina ni Shonyu ang mga gamit ng kanyang anak, natuklasan niya ang tunay na dahilan ng pagkamatay nito
ito sa pamamagitan ng mga text message nito sa pamunuan ng pabrika. Lumabas na noong gabing iyon, nasira ang isang makina at inutusan ng amo si Sean Yu na pumunta sa pabrika upang ayusin iyon ng mag-isa. Habang ginagawa niya ang pagkukumpuni, muling nagkaaberya ang makina at nadaganan ang kanyang binti na nagdulot ng matinding pinsala. Matapos masugatan, desperadong humingi ng pahintulot si Sean Yu na makapagpagamot sa ospital. Ngunit tumanggi ang kanyang amo. Binantaan pa siya nito na huwag niyang tatawaging aksidente sa trabaho ang nangyari kung ayaw niyang mawalan ng trabaho. Dahil dito, lalong lumala ang kanyang kondisyon hanggang sa magkaroon siya ng matinding impeksyon. Sa huli, iyon ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Pagkabasa ng mga mensahe, tuluyang bumagsak ang ina ni Sean Yu. Nangangatog siya habang humahagulgol sa matinding sakit at dalamhati. Pagkatapos ng serbisyong pang-alaala, pinagsaluhan ng mga dumalo ang isang pagkain. Narinig ng mag-ama ang mga pinuno ng pabrika na nakaupo sa malapit habang masama nilang pinag-uusapan at nilalait ang mga magulang ni Sean Yu. Nagtatawanan pa nga sila at lihim na nagdiriwang dahil kampante silang bingi at pipi ang mga magulang ni Sean Yu. Iniisip nilang hindi na makakapaglaban ang mga ito. Ang walang pusong mga salitang iyon ay nagpuno kay Jong Yu ng matinding galit. Sinabihan niya muna ang kanyang anak na lumabas sandali. Nilapitan niya ang pinuno ng pabrika. Kinaladkad ito papunta sa harap ng mga magulang ni Sean Yu at gamit ang sign language ay sinabi, ang mga taong ito ay dating mga katrabaho ni Sean Yu. Kung may gusto kayong sabihin sa kanila, maaari ninyo itong sabihin ngayon. Durog na durog ang puso ng ina ni Sean Yu habang ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang hinanakit sa pamamagitan ng sign language. Si Jong Yu naman ang nagsilbing tagapagsalin ng kanyang mga salita. Ipinaliwanag niya na dahil mahirap ang kanilang pamilya, maaga pa lamang ay nagsimula ng magtrabaho si Sean Yu. Napakahalaga ng pagkakataong iyon para sa kanyang anak, kaya palagi itong nagsisikap ng husto upang masuklian ang kabutihan ng kumpanya. Umaasa siya na balang araw ay magiging regular na empleyado siya. Ngunit para sa pamunuan, hindi tao si Sean Yu. Isa lamang siyang makina sa kanilang paningin. Wala silang pakialam sa kanyang damdamin o kapakanan. Sa isang makapangyarihang sandali ng dignidad at pagmamahal, ibinalik ng ina ni Sean Yu ang perang ibinigay para sa burol sa pinuno ng pabrika. Ipinahayag niyang kahit mamatay pa siya, hindi niya tatanggapin ang perang katumbas ng buhay ng kanyang anak. Samantala, si Gyuru ay nakaupo sa labas at naghihintay sa kanyang ama. Biglang may isang nurse na nakakuha ng kanyang pansin at sinundan niya ito hanggang sa makarating sila sa ospital. Nang mapansin ng nurse na may sumusunod sa kanya, agad itong sumigaw ng babala. Labis na natakot si Gyuru dahil sa sobrang pagkataranta. Paulit-ulit niyang sinimulang banggitin ang mga pangalan ng iba't ibang nilalang sa dagat upang pakalmahin ang sarili, hanggang sa dumating si Jong Yu at agad siyang nilapitan. Doon lamang naunawaan ng ama ang totoong dahilan. Sinundan pala ni Gyuru ang nurse dahil gusto niyang humingi ng medical badge na may aalay niya bilang paggunita kay Sean Yu. Nang marinig ni Jong Yu ang katotohanan, mahigpit niyang iyakap ang kanyang anak bago sila bumalik sa punerarya. Pagdating doon, kumuha si Gyuru ng maliit na badge na may nakasulat na mahal na anak at maingat niya itong ikinabit sa backpack ni Sean Yu. Dahil may mahalagang pakikipagkita si Jong Yu sa isang abogado, nagpasya si Gyuru na manatili muna sa ospital upang pagmasdan ang mga isda sa aquarium. Nakatayo siya roon, lubos na namamangha habang pinagmamasdan ang mga ito. Walang kamalay-malay na iyon na pala ang huling pagkakataong makikita niya ang kanyang ama. Habang tumatawid sa kalsada, biglang inatake si Jong Yu ng matinding atake sa puso. Nang maramdaman niyang nauubos na ang kanyang oras, inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Sinabi niya kung gaano niya ito kamahal at nangakong may mag-aalaga rito kapag wala na siya. Nang sagutin ni Gyuru ang tawag, agad niyang naramdaman na may mali. Hindi niya mapigilan ang kanyang pagkabalisa. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon at paulit-ulit na binibigkas ang mga pangalan ng iba't ibang nilalang sa dagat. Matapos ang matinding pakikibaka upang kumalma, tinipon ni Gyuru ang lahat ng kanyang lakas ng loob at ginawa ang isang bagay na hindi pa niya kailanman nagagawa. Umupo siya sa likod ng manibela at nagsimulang magmaneho, desperadong makita ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Dahil unang beses niya itong gawin, matindi ang kanyang kaba at tensyon. Napakabagal ng kanyang pagpapatakbo sa highway. Dahil dito, nagsimulang maipon ang mga sasakyang nasa likuran niya. Kalaunan, isang truck driver ang nainip at mabilis na lumagpas habang sinisigawan at minumura si Gyuru. At parang hindi pa sapat iyon, habang rumaragasa ang truck sa kanyang tabi, may isang ligaw na plastik na lumipad at dumapo mismo sa harapan ng sasakyan. Tuluyang tinatakpan ang kanyang paningin. Sa sobrang takot, mariin niyang inapakan ang preno at biglang huminto. Sinundan siya ng mga traffic police at pinilit siyang buksan ang pinto. Ngunit sa puntong iyon ay tuluyan ng nilamon si Gyuru ng matinding takot at pagkataranta. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga na para bang gusto niyang isara ang sarili sa buong mundo. Sa mismong sandaling iyon, sa ospital naman, isinasailalim sa emergency resuscitation ang kanyang ama. Ngunit tuluyan itong tumigil sa paghinga. Formal nang nagpaalam sa mundo ang kanyang ama. Maya-maya, dumating si Namu, ang kapitbahay nilang nakatira sa tapat. Yumakap siya ng mahigpit kay Gyuru habang walang tigil sa pag-iyak at ibinalita ang masakit na katotohanan. Pumanaw na ang kanyang ama. Sa loob lamang ng ilang minuto, nawala kay Gyuru ang taong pinakamamahal niya sa buong mundo. Sa kabila ng matinding lungkot na kanyang nararamdaman, pinanghawakan niya ang mga salita ng kanyang ama. Palagi akong nasa tabi mo. Dahil dito, sinikap niyang ipagpatuloy ang kanyang pang-araw-araw na gawain na parang normal lamang ang lahat. Pinapalakas niya ang kanyang loob sa pag-iisip na kasama pa rin niya ang kanyang ama. Ngunit kinabukasan, may dumating na bisita na tuluyang nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Isa itong lalaking mukhang bagong labas ng kulungan at parang tipikal na siga sa kanto. Ang pangalan niya ay Sanggu, at siya pala ang tunay na tiyuhin ni Gyuru. Ngunit kabaligtaran siya ng kanyang mabait at mahinahong nakatatandang kapatid. Kung si Jong Yu ay kalmado at disente, si Sanggu naman ay may matapang at nakakatakot na presensyang agad mararamdaman ng kahit sino. Pagkaupo pa lamang niya, agad siyang nagsindi ng sigarilyo, bagay na ikinagulat at ikinainis ni Gyuru at Namu. Dahil may autism si Gyuru at matinding OCD pagdating sa kalinisan, hindi niya matiis ang amoy ng sigarilyo at ang magulo at walang pakundangang ugali ni Sanggu. Sapat nang sabihin na hindi nila malilimutan ang una nilang pagkikita. Mabuti na lang, dumating
Dumating ang abogado ng pamilya upang ipaliwanag kung sino talaga ang lalaking ito. Lumabas na noong araw na makalaya si Sang-gu mula sa kulungan, naghihintay na agad ang abogado ni Jong-yu upang ipaalam sa kanya ang balita. Ayon sa huling habilin ni Jong-yu, si Sang-gu ang itinalagang legal guardian ni Gyuru, ngunit palaboy lamang si Sang-gu at walang planong akuin ang responsibilidad. Nang marinig niyang may autism si Gyuru, agad niyang tinanggihan ang lahat ng may kinalaman sa mana at habilin. Dumiretso pa siya sa isang boxing club, umaasang makabalik sa dati niyang buhay bilang manlalaban. Gayunpaman, nalaman niya kalaunan na bilang legal guardian, magkakaroon siya ng karapatang pamahalaan at gamitin ang mga ari-ariang iniwan ng Yumao sa paraang nais niya. Pagkarinig niya nito, biglang nagbago ang kanyang isip. Agad siyang bumalik sa opisina ng abogado upang tanggapin ang mga tungkuling ipinagkatiwala sa kanya ni Jong-yu. Ngunit may kapalit iyon. Upang maging opisyal na legal guardian ni Gyuru, kailangan niyang tuparin ang dalawang kondisyon. Una, kailangan niyang tumira sa iisang bahay kasama si Gyuru sa loob ng 3 buwan. At ikalawa, kailangan niyang akuin ang pamamahala sa negosyo ng pamilya, ang kumpanyang Move to Heaven. Sa totoo lang, hindi naman ganong mahirap ang mga kondisyong iyon. Para kay Sang-gu, para lang itong trabahong magaan ngunit malaki ang kita. Kaya naman pumayag siya. Dinala siya ng abogado sa bahay ni Gyuru at formal siyang ipinakilala. Ito si Sang-gu, ang kapatid sa ama ni Jong-yu. Siya ang magiging legal guardian ni Gyuru at ang pinakabagong empleyado ng kumpanya. Samantala, hindi mapakali si Gyuru sa biglaang pagdating ng kanyang tiyuhin. Sa loob ng maraming taon, silang dalawa lamang ng kanyang ama ang magkasamang namuhay, kaya ni hindi niya alam na mayroon pala siyang tiyuhing ganito katapang. Napilitan silang subukang mamuhay ng mapayapa sa iisang bahay. Pero syempre, mas madaling sabihin iyon kaysa gawin dahil mas mabagsik ang realidad, magkaiba ang mundo ng dalawang ito. Sa sandaling lumipat si Sang-gu sa bahay, kinailangan ni Gyuru na magsuot ng kumpletong protective gear dahil labis siyang naiilang sa magulo at pabaya nitong pamumuhay. Dahil dito, sa loob lamang ng isang tent na nakatayo sa gitna ng sala pinapayagang matulog si Sang-gu. Nagulat din siya sa personalidad ng kanyang pamangkin. Sa unang tingin, mukha itong kakaibang batang mahilig mag-isa, ngunit sa totoo lang, napakatatag ng kanyang mga prinsipyo. Kinabukasan, humarap si Gyuru sa panibagong misyon. Sa unang pagkakataon, kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa nang wala ang kanyang ama sa tabi niya. Nag-aala si Namu para sa kanya, kaya pinilit niya si Sang-gu na magsilbing driver ni Gyuru. Kahit wala itong interes, napilitan siyang sumunod. Iniisip niyang kailangan lang niyang gampanan ang tungkulin sa loob ng 3 buwan, at pagkatapos ay maaari na silang maghiwa-hiwalay ng landas. Habang nasa daan, ipinagyabang ni Sang-gu ang kanyang matinding drifting skills, kung saan-saan niya iniikot ang manibela ng sobrang bilis, kaya muntik nang mawalan ng ulirat si Gyuru sa takot. Ang misyon nila ngayon ay linisin ang silid ng isang matandang babae na nagngangalang Mrs. Lee. Halos 1 buwan na siyang patay bago siya natagpuan, kaya ang buong kwarto ay nababalot ng mabahong amoy ng nabubulok na katawan. Halos masuka si Sang-gu sa sandaling makapasok siya sa loob. Ngunit sanay na si Gyuru sa ganitong sitwasyon. Kalmado siyang nagsimulang maglinis at tipunin ang mga alaalang iniwan ng Yumao. Habang naglilinis, nakakita si Gyuru ng isang tumpok ng mga resibo sa bangko at maraming pera na nakatago sa ilalim ng kutson. Ngunit ang mga perang papel ay nadumihan at nabahiran dahil sa pagkabulok ng bangkay. Gustong kunin ng mga sakim na kamag-anak ng matanda ang pera, ngunit nasusuklam naman silang hawakan ito. Talagang sakim na nga, tamad pa. Sinabi ni Gyuru na siya na ang bahala rito. Dadalhin niya ang pera sa bahay, lilinisin ito, at pagkatapos ay maaari nila itong ipapalit sa bangko para sa mga bagong perang papel. Agad namang pumayag ang mag-asawa, pero hindi bago siya pagbantaan na bilang na nila ang bawat sentimo ng pera. Pagkatapos ng paglilinis, sinubukan ni Gyuru na ibigay sa pamilya ang kahon ng mga alaala at personal na gamit ng Yumao, ngunit naglaho na ang mga ito. Nagtaka ang kanyang tiyuhin kung bakit hawak pa rin niya ang dilaw na kahon gayong malinaw namang pera lang ang gusto ng pamilya, hindi ang mga alaala. Ngunit matigas ang paninindigan ni Gyuru. Ang mga pag-aari ng namatay ay dapat maibalik sa kanyang mga mahal sa buhay. Inilagay niya ang kahon sa likuran ng sasakyan. Ngunit dahil sa pagiging kupal ni Sang-gu, sadya niya itong itinapon sa isang dumaraang garbage truck. Nang gabing iyon, habang hindi pa rin makalimutan ni Sang-gu ang mabahong amoy mula sa pinangyarihan ng insidente, nakatuon naman si Gyuru sa pagsusuri ng buong sitwasyon. Kumbinsido siyang may huling-hiling ang matandang babae na hindi natupad. Maingat niyang nilinis at pinatuyo ang maruruming perang papel. Habang tinitingnan ng tumpok ng pera, napansin niyang puro tig 50,000 won ang mga ito, na eksaktong tumutugma sa mga withdrawal receipt na nakita niya. Agad siyang nagtungo sa bangko upang beripikahin ito at nalaman niyang linggo-linggo ay pumupunta roon ang matandang babae upang mag-withdraw ng eksaktong 50,000 won bawat pagkakataon. Pagkatapos, lagi siyang gumagamit ng payphone para tumawag, pero sa tuwing may sasagot ay agad din niyang ibinababa ang telepono. Dahil araw-araw itong nangyayari, kilala na siya ng mga empleyado sa bangko. Ngunit mukhang may demensya siya kaya wala siyang maalala kapag tinatanong nila. Lumapit si Gyuru sa payphone na madalas gamitin ng matanda at biglang sumagi sa isip niya ang isang numero ng telepono na nakasulat sa maliit na piraso ng papel. Mukhang gusto niyang gamitin ang perang iyon para bumili ng isang espesyal na regalo para sa taong mahal niya. Tinawagan ni Gyuru ang numero, ngunit nang may sumagot, nalito siya at agad ding ibinaba ang tawag. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo palabas ng bangko, desperadong naghahanap ng kung ano sa paligid. Matagal na naghintay si Sang-gu sa labas ng bangko, ngunit wala pa ring bakas ng kanyang pamangkin. Sa huli, napilitan siyang umuwi ng mag-isa. Nang malaman ni Namu na naiwala ni Sang-gu si Gyuru, halos magwala siya sa galit. Ngunit hindi rin nagpatalo si Sang-gu at nakipagtalo pabalik. Sakto namang dumating si Gyuru at sinabi niyang gusto niyang personal na ibigay ang kahon ng mga alaala sa pamilya ng matanda. Doon nila napagtanto na parang nagkaroon ng pakpak ang kahon ng mga alaala at bigla na lamang nawala, at ang may kagagawan, walang iba kundi si Sang-gu mismo. Alam niyang hindi siya titigilan ng mga kasama niya hanggat hindi niya nahahanap ang kahon, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi isama ang kanyang pamangkin at ang kapitbahay nilang babae para hanapin ito. Matapos tanungin ang mga nangolekta ng basura noong araw na iyon, nalaman nilang napunta ang kahon
kahon sa sentrong tambakan ng basura. Nang makita ni Sang-gu ang napakalaking bundok ng basura, napamura siya sa sarili niyang katangahan. Talagang siya rin ang gumawa ng sarili niyang problema. Kaya nagsimula ang tatlo sa napakahirap nilang misyon, ang hanapin ang nag-iisang dilaw na kahon sa gitna ng napakalawak na tambakan. Matapos ang mahabang oras ng paghahalungkat sa maruming basura, sa wakas ay nakita rin ni Sang-gu ang kahon. Ngunit bago pa man siya makapagdiwang, inagaw agad ito ni Gyu-ru at tumakbo upang hanapin ang anak ni Mrs. Lee para maibalik ito. Inakala ng anak na lalaki na may dala na namang pera si Gyu-ru para sa kanya, kaya tuwang-tuwa siya. Ngunit hindi ganoon kadali ang mangyayari. Sinimulan ni Gyu-ru na sermonan siya at ipinaliwanag na hindi para sa sarili ni Mrs. Lee ang perang naipon niya, kundi para sa isang napakagandang layunin. Pinagsabihan din niya ang lalaki dahil isa siyang anak na hindi man lang naunawaan ang tunay na damdamin ng kanyang sariling ina. Agad na nag-init ang ulo ng anak nang marinig iyon. Matapos ang maikling pagtutulakan, natakot si Gyu-ru at biglang tumakbo. Habang hinahabol siya ng lahat, habang nagkakagulo sila sa pagtakbo, napadaan sila sa isang patahian. Dahil sa lakas ng kanilang ingay, napalingon ang may-ari ng tindahan. Isang tingin pa lamang niya sa anak ni Mrs. Lee ay agad niya itong nakilala. Dahil kapareho nito ang mga mata ng kanyang ina, inanyayahan niya silang lahat na pumasok sa loob. At doon nalaman ng walang utang na loob na anak ang katotohanan. Matagal ng pangarap ng kanyang ina na regaluhan siya ng isang mamahaling suit. Ngunit dahil napakamahal nito, hindi siya kailanman nakaipon ng sapat na pera. Kaya araw-araw siyang nagwi-withdraw ng 50,000 won at iniipon iyon para mabili ang espesyal na regalong iyon. Ngunit naubusan siya na ng panahon bago niya ito natupad. Nawalan ng kontrol ang anak. Galit na galit niyang ibinagsak sa sahig ang dilaw na kahon at sumigaw, "Sinabi ko ng pera lang ang gusto ko. Bakit ninyo ipinipilit sa akin ang mga damdaming ito?" Sa lakas ng pagkakabagsak ng kahon, nagkalat sa sahig ang lahat ng laman nito. At doon niya ito nakita, ang thermal undershirt na ibinigay niya sa kanyang ina maraming taon na ang nakalipas, ngunit nananatili pa ring parang bago at hindi kailanman nagamit. Para sa matandang ina, isang simpleng regalo mula sa kanyang anak ay isang napakahalagang kayamanan. Tahimik niyang inipon ang bawat sentimong mayroon siya upang masuklian ito ng isang mamahaling suit. Ngunit kahit pumanaw na siya, pera pa rin ang tanging iniisip ng kanyang anak. Nang makita ng anak ang damit na buong ingat na itinago ng kanyang ina sa loob ng maraming taon, mahigpit niya itong niyakap habang nilamon siya ng matinding pagsisisi. Napaupo siya sa sahig at humagulgol na parang isang bata. Lubusan na niyang nakalimutan kung gaano karaming sakripisyo at paghihirap ang tiniis ng kanyang ina para sa kanya, habang siya naman ay naging isang anak na walang puso. Matapos maihatid ang mga alaala at mahahalagang gamit, nakaramdam si Gyu-ru ng kapanatagan. Maging si Sang-gu ay napahanga sa pambihirang dedikasyon ng kanyang pamangkin sa trabaho. Labis namang nagtataka si Namu kung paano nalaman ni Gyu-ru na gustong bumili ni Mrs. Lee ng suit para sa kanyang anak. Simple lang ang sagot ng binata. Nakakita raw siya ng isang resibo na may nakasulat na pera para sa suit ng anak, kaya ginamit niya ang Google Maps upang hanapin ang lahat ng patahian sa kanilang lugar at nagtanong-tanong para makakuha ng karagdagang impormasyon. Samantala, si Sang-gu, na bagong laya mula sa kulungan, ay tila handa nang magsimula ng panibagong buhay. Ngunit lumalabas na muli siyang hinihila pabalik sa mundo ng krimen. Isang gabi, aksidenteng nakita ni Namu ang tiyuhin ng kanyang kaibigan na sumasakay sa isang mamahaling luxury car. Sa loob nito ay may isang misteryosang babae na malinaw na may hawak na matinding impluwensya sa kanya. Inutusan siya nitong bumalik sa boxing ring upang kumita ng pera. Doon nalaman na malaki pala ang utang ni Sang-gu sa babae, isang halagang hindi niya kayang bayaran. Dahil dito, napipilitan siyang literal na isugal ang kanyang buhay kapalit ng pera. Lumipat ang eksena at makikitang nakatayo si Sang-gu sa ring ng walang suot na pang-itaas. Ipinapakita ang kanyang matipunong pangangatawan at anim na paknatyan habang puno ng kumpiyansang naghahanda sa laban. Para siyang isang veteranong boksingero na libu-libong beses nang ginawa iyon. Dito rin nabunyag ang madilim na dahilan kung bakit siya nakulong noon. May isang taong namatay dahil sa isang aksidenteng nangyari sa laban na kanyang sinalihan. Ngunit sa pagkakataong ito, ni isang suntok ay hindi siya gumanti. Nakatayo lamang siya habang walang awang binubugbog ng kalaban hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Kinabukasan, pilay na umuwi si Sang-gu at halos hindi na makilala ang kanyang mukha sa dami ng pasa at sugat. Si Gyu-ru, na buong gabing nag-alala dahil hindi umuwi ang kanyang tiyuhin, ay nakatitig sa kanyang mga sugat. Nagsimula siyang mag-isip ng iba't ibang posibleng dahilan kung ano ang nangyari. Ngunit mabilis siyang naabala nang dumating ang panibagong misyon. Sa araw na iyon, nagtungo sina Gyu-ru, Sang-gu at ang kanilang kapitbahay na si Namu upang ayusin at kolektahin ang mga naiwanang gamit ng isang kindergarten teacher na trahedyang nasawi matapos makipagtalo at magkasakitan sa kanyang dating nobyo. Dahil aktibo pa ring crime scene ang lugar, inaasahang matatagalan ang paglilinis. Matapos surin ang sitwasyon, agad silang nagsimulang magtrabaho. Bilang paggalang, nagbigay muna ng tahimik na pagpupugay si Gyu-ru sa mismong lugar kung saan namatay ang biktima bago simulan ang paglilinis. Sikat na sikat sa balita ang kasong ito. Sa panahon ng investigasyon, iginiit ng dating nobyo na pumunta lamang siya sa bahay ng babae noong gabing iyon upang subukang makipagbalikan. Ayon sa kanyang salaysay, nagalit umano ang babae at tinutukan siya ng kutsilyo. Sinabi niyang habang sinusubukan niyang agawin ang kutsilyo, aksidente niya itong nasaksak. Iginiit din niyang agad siyang tumawag ng ambulansya pagkatapos ng insidente. Ngunit huli na ang lahat upang mailigtas siya. Samantala, napakamanhid ng mga kapitbahay sa nangyari. Ang tanging inaalala nila ay kung bababa ang halaga ng mga ari-arian sa lugar dahil sa insidente. May ilan pang kababaihan na nagsitsismisan at nagsasabing mukhang mabait naman daw ang lalaki. Kaya nagtataka sila kung bakit ganoon na lamang ang takot at pagkabalisan ng babae sa kanya. Habang nililinis ni Gyu-ru ang apartment, unti-unti niyang natuklasan ang katotohanan sa pamamagitan ng mga naiwan nitong gamit. Lumabas na si Seon-yong ay isang mabait at mapagmalasakit na kindergarten teacher na laging naghahanda ng mga munting regalo para sa mga tao sa kanyang paligid. Plano ni Gyu-ru na ihatid ang mga regalong inihanda nito para sa kanyang mga kasamahan at mga estudyante, ngunit wala sa mood si Sang-gu na sumama. Makalipas ang ilang oras, pumasok si Sang-gu sa bakanting bahay upang kuskusin at alisin ang mga tuyong mansa ng dugo sa mga
mga dingding. Ngunit nang makita niya ang dugo, biglang bumalik ang isang masakit na alaala mula sa kanyang pagkabata. Naalala niya kung paano madalas bugbugin ng kanyang ama ang kanyang ina, na nag-iiwan ng mga bakas ng dugo sa mga dingding ng kanilang tahanan. Nabihag ng kanyang nakaraan, tuluyang nawalan ng kontrol si Sang-gu sa kanyang emosyon at desperadong pinunit ang wallpaper ng bahay sa isang bugso ng matinding pagkabalisa. Samantala, nagtungo naman si Gyuru sa kindergarten. Noong una, ayaw tanggapin ng principal ang mga huling regalong iniwan ng biktima. Ngunit ipinaliwanag ni Gyuru na maingat na pumili si Seonyong ng mga kwento at regalo na akmang-akma sa personalidad ng bawat bata. Nang marinig kung gaano kahalaga at pinag-isipan ang mga regalong iyon, wala nang nagawa ang principal kundi tanggapin ang mga ito. Pagkatapos, dinala ni Gyuru ang isang bag ng mga damit pambata na mismong hinabi ni Seonyong para sa isa niyang kasamahang buntis. Nang makita ng babae ang regalong buong pusong inihanda ng kanyang kaibigan, hindi niya napigilan ang mapaiyak. Doon niya isiniwalat ang isang nakakakilabot na katotohanan. Sa kasal pala ng kaibigang iyon, unang nakilala ni Seonyong ang kanyang dating nobyo. Mula noon, obsesibong hinabol ng lalaki si Seonyong. Ngunit hindi niya ito gusto at ginawa niya ang lahat upang makaiwas dito. Dahil sa walang tigil na pangungulit at paniniktik ng lalaki, naging bangungot ang buhay ni Seonyong. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, walang naniwala sa kanya at walang taong handang tumulong. Habang lalong nagiging obsessed ang lalaki, umaabot sa pagbabanta at pisikal na pananakit, unti-unting bumagsak ang kalagayan ng isip ni Seonyong. Sa sobrang bigat ng kanyang pinagdaraanan, nagpasya siyang magbitiw sa trabaho upang makalayo sa paaralan at sa lalaking iyon. Nakakalungkot isipin na ang mismong desisyong iyon ang nauwi sa kanyang kamatayan. Matapos marinig ang kwento ng kapwa guro, hindi na nakatulog si Gyuru buong gabi. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga kahina-hinalang detalye na napansin niya sa apartment ni Seonyong. Magdamag siyang pabalik-balik sa sala habang may binubulong sa sarili, hanggang sa magising si Sang-gu. Kahit walang ideya kung ano ang nangyayari, muli na namang nakaladkad ang tiyuhin pabalik sa crime scene. Sama-sama nilang hinalughog ang buong lugar para maghanap ng kamera. Nakakita kasi sila ng manual ng isang surveillance camera sa mga gamit ni Seonyong, ngunit wala roon ang mismong kamera. Dahil sa nawawalang piyesang ito ng palaisipan, lalong naging balisa si Gyuru. Sa wakas, nagbunga rin ang kanilang tiyaga. Natagpuan nila ang kamera na nakatago sa ibabaw ng air conditioner. Samantala, muling dinala ng mga pulis sa presinto ang dating nobyo ni Seonyong para sa pagtatanong. Nagkunwari siyang nagdadalamhati at buong kaplastikang ikinuwento ang trahedya. Katabi niya ang kanyang abogado, na agresibong ipinagtatanggol siya at pilit na hinihikayat ang mga pulis na agad nang isara ang kaso. Ngunit hindi nalinlang ang lead detective sa kanyang sobrang peking pag-arte. Sa wakas, hindi na napigilan ng detective ang kanyang pagkasuklam. Direkta niya itong kinompronta at pinatugtog ang footage na narecover mula sa nakatagong kamera. Doon na bunyag na ang dating nobyo ay isang lubhang mapangontrol at mapanganib na sosyopath. Ipinakita sa video kung paano niya sa pilitang pinasok ang bahay ni Seonyong noong gabing iyon, tinakot siya, at pagkatapos ay ginamitan ng kutsilyong pangprutas upang paslangin siya. Nahuli rin siya sa kamera habang malamig na sinasabihan si Seonyong, "Kung gusto mo akong iwan, dalawa lang ang pagpipilian mo. Ako ang makikipaghiwalay sa'yo, o papatayin kita." Matapos tumawag ng ambulansya, wala man lang siyang sinubukang gawin upang iligtas siya. Tahimik lang siyang nakaupo at pinanood si Seonyong habang unti-unti itong namamatay sa matinding paghihirap. Dahil sa napakatibay na ebidensyang nasa harapan niya, tuluyan nang nabasag ang kanyang mabait na maskara at lumitaw ang tunay na halimaw na nagtatago sa likod nito. Nang matapos ang interogasyon, nakipagkamay ang mga pulis kay Gyuru bilang pasasalamat. Habang inilalabas ng mga opisyal ang mamamatay tao, itinaas ni Gyuru ang isang liham na isinulat ng isa sa mga estudyante ni Seonyong sa kindergarten. Mahal na mahal siya ng lahat dahil isa siyang mabait at taos-pusong guro. Tiningnan ni Gyuru ng diretso sa mata ang salarin at paulit-ulit na sinabi ang isang bagay, "Hindi mo talaga minahal si Seonyong." Pagkatapos, iniabot ng babaeng detective ang kanyang calling card kay Gyuru. Napansin niya na taglay ni Gyuru ang pambihirang kakayahan sa pagmamasid at memoryang higit pa sa karaniwang tao. Bukod pa rito, ang kanyang mahigpit na pagsunod sa mga patakaran ay tila isang superpower pagdating sa paglutas ng mga krimen. Sinabi niyang umaasa siyang makatrabaho siyang muli balang araw. Isang tingin lang ang ginawa ni Gyuru sa calling card bago niya ito ibinalik. Dahil kabisado na niya agad ang bawat impormasyong nakasulat doon, lumipat ang eksena at nagkataong nakita ni Namu si Sang-gu na lumalabas mula sa isang opisina ng real estate. Palihim siyang pumasok upang mag-imbestiga at nagulat nang malaman na ipinagbibili pala ni Sang-gu ang bahay ni Gyuru. Dahil dito, napagtanto ni Namu na hindi talaga mapagkakatiwalaan ang tiyuhin. Nakakita siya ng surveillance camera at itinago ito malapit sa tent ni Sang-gu upang mabantayan ang kanyang mga kilos. Pagkatapos, nagpasya siyang sundan siya hanggang gabi. Muling umalis si Sang-gu. Habang naglalakad sa kalye, nasaksihan niya ang isang babae na binubugbog ng kanyang nobyo. Maraming beses na niyang nakita ang magkasintahang iyon noon at hindi siya kailanman nakialam. Ngunit iba ang pagkakataong ito. Humarang si Sang-gu sa abusadong lalaki at pinigilan itong saktan pa ang babae. May kung anong malalim na alaala at damdamin ang naungkat sa kanya dahil sa asal ng lalaki. Dahil sa matinding galit, walang awang binugbog ni Sang-gu ang lalaki. At mula sa mga anino, nasaksihan ni Namu ang buong pangyayari. Kinabukasan, isinama siya ni Namu sa isang tabi at tinanong, "Sinasaktan ka ba ng tiyuhin mo?" Ngunit umiling lamang si Gyuru bilang sagot. Samantala, ipinagpatuloy ni Sang-gu ang kanyang misteryosong gawain ng palihim na pag-alis ng bahay tuwing hating gabi. Nang sa wakas ay umuwi siyang puno ng mga bagong sugat, maingat na ginamot ni Gyuru, ang mabait at mapagpasensyang pamangkin, ang kanyang mga sugat at kinuwentuhan pa siya upang pagaanin ang kanyang loob. Talagang mabuting bata si Gyuru, ngunit nanatiling malamig at mailap si Sang-gu sa kanya. Si Namu lamang ang nakakaramdam na may seryosong mali sa nangyayari, kaya nagpasya siyang sundan siya. Nang gabing iyon, sinundan ni Namu si Sang-gu pababa ng isang hagdanan hanggang sa makarating sila sa isang underground boxing club. Nagulat siya nang makita na ang lalaking nakatayo sa loob ng ring ay walang iba kundi si Sang-gu. Habang palihim na nakikinig
nakikinig sa usapan ng mga tao sa paligid, nalaman niya na ang dati nitong palayaw ay nightmare. Ngunit kabaligtaran ng inaasahan ang nangyayari sa ring. Nakatingin lamang si Sang-gu sa kanyang kalaban habang walang awang tinatanggap ang sunod-sunod na suntok at dugwang pambubugbog. Sa isang maikling sandali, nasilayan ni Namu ang matinding kalungkutan at kawalan ng laman sa mga mata ng tiyuhin. Doon niya tuluyang naunawaan kung saan nanggagaling ang lahat ng sugat ni Sang-gu. Simula pa nang lumipat ito sa bahay ni Gyuru, lihim na niyang itinatago ang bagay na ito dahil naniniwala siyang sarili niyang problema iyon at hindi niya dapat idamay ang iba. Makalipas ang ilang araw, isang patrol officer ang sumabay kay Gyuru pauwi habang nakabike ito. Hindi kailanman nagustuhan ng ina ni Namu na halos buong araw ay kasama ng kanyang anak si Gyuru. Sa isip niya, ang pulis na ito na may magandang trabaho at maliwanag na kinabukasan ang perpektong kapareha para sa kanyang anak. Kaya naman nang magkita sila, agad siyang nagsimulang magtugma-tugma at magreto. Pagkaalis ng opisyal, nauwi sa mainitang pagtatalo sina Namu at ang kanyang ina tungkol kay Gyuru. Para sa kanyang ina, isa lamang siyang taong may kapansanan na nangangailangan ng palaging pag-aalaga at naiinis siya dahil parabang naging libreng tagapag-alaga na ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, nakialam si Gyuru at seryosong ipinaliwanag na walang kailangang gawin si Namu para sa kanya kapag nasa bahay sila. Magalang din niyang hiniling na huwag nang magalit ang kanyang ina sa kanya. Lumipat ang eksena sa lobby ng isang ospital, kung saan may nagaganap na marahas na kaguluhan. Isang pasyente ang nagbabanta sa isang nurse at pilit na hinihingi ang isang partikular na gamot. Isang doktor ang lumapit upang makipag-usap at sinubukang pakalmahin ang sitwasyon gamit ang gamot bilang panghikayat. Mukhang maaayos na sana ang lahat, ngunit biglang napasigaw ang nurse at nakawala sa pagkakahawak sa kanya. Dahil dito, tuluyan nang nawalan ng kontrol ang sitwasyon. Sa sumunod na komosyon, nasugatan ng pasyente ang carotid artery ng doktor gamit ang patalim. Agad itong ikinamatay ng binata. Balik tayo kay Gyuru. Ang susunod niyang misyon ay ang pag-aayos at pagliligpit ng mga naiwan ng mismong doktor na iyon. Dahil nagmula ang doktor sa isang napakayaman at matagal nang kilalang pamilya, napakalaki ng bayad para sa trabahong ito. Napakaganda sana ng kinabukasan ng doktor. Bukod sa matalino, napakagwapo pa niya. Dapat sana ay mahaba at masaya ang naging buhay niya. Ngunit dahil sa trahedyang iyon, wala na siya ngayon at iniwan niya ang lahat sa matinding pagdadalamhati. Pagpasok ni Gyuru sa silid, agad niyang napansin na ito na marahil ang pinakaorganisadong lugar na nalinis niya kailanman. Matapos niyang maingat na ilagay sa kahon ang mga mahahalagang alaala at gamit, may natagpuan siyang isang liham ng pag-ibig na isinulat ng doktor para sa taong mahal nito. Agad itong dinala ni Gyuru sa mga magulang ng doktor. Kailangan niyang malaman kung para kanino ang liham upang maihatid niya ito, dahil iyon ang huling hiling ng Yumao. Ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, naging abo ang liham sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkabasa pa lamang ng ama sa mga unang linya nito, agad niya itong itinapon sa apoy. Desperadong isinawsaw ni Gyuru ang kanyang kamay sa apoy upang mailigtas ang liham, dahilan upang mapaso ang likod ng kanyang kamay. Halos mabaliw sa pag-aalala si Sang-gu at pilit niyang pinasusuko ang kanyang pamangkin sa mga nasunog na piraso ng papel. Ngunit matigas ang ulo ni Gyuru. Maingat niyang pinulot ang bawat piraso ng nasunog na liham at iniuwi ang mga ito sa bahay. Nabasa ni Gyuru ang sapat na bahagi ng liham upang maramdaman ang napakasakit at napakalalim na pagmamahal ng doktor para sa taong iyon. Kasabay nito, narinig ng tatlo ang pag-uusap ng mga magulang ng doktor at unti-unting nabuo ang buong kwento. Nalaman nilang tutol ang mga magulang nito sa kanyang relasyon. Matapos silang mapilitang maghiwalay, tuluyang nalugmok ang doktor sa matinding kalungkutan at nawalan ng pag-asa sa buhay. Kaya naman ginawa ng Move to Heaven ang lahat upang maihatid ang liham na iyon sa tunay nitong pinaglalaanan, anuman ang mangyari. Habang sinusuri nila ang mga naiwan niyang gamit, nakakita sila ng ilang tiket sa konsyerto. Kaya naisip nilang malamang na musikero ang kanyang minamahal. Lalo silang nakumbinsi nang makakita sila ng isang cello and pin anchor sa kanyang silid. Sa huli, natunto ni Gyuru ang isang tiket para sa nalalapit na pagtatanghal. Ngunit may isang problema. 4 na magkakaibang musikero ang tampok sa konsyerto. Sa una, inakala nilang isa sa mga babaeng miyembro ng grupo ang kasintahan ng doktor. Pagdating nila sa concert hall, hinarangan sila ng mga staff at hindi pinapasok. Bigla namang paulit-ulit na sinabi ni Gyuru na kailangan niyang gumamit ng banyo. Dahil doon, pinayagan din silang makapasok. Akala pa ni Sang-gu ay sapat ang talino ni Gyuru para makagawa ng palusot at makalusot sa loob. Ngunit ang totoo, talagang naiihilang ang bata. Habang nasa banyo si Gyuru, nagsimulang maghanap sina Namu at Sang-gu sa ibang bahagi ng gusali para sa mga cellist. Samantala, papunta na sa pagtatanghal ang lalaking cellist nang makita niya ang balita tungkol sa pagkamatay ng doktor. Hindi niya napigilang maiyak habang umaagos ang mga luha sa kanyang muka. Samantala, napagtanto ng grupo ni Gyuru na kapag narinig ng taong minamahal ng doktor ang ganoong kalungkot na balita, tiyak na pupunta ito sa lugar na puno ng pinakamahalagang alaala nilang dalawa. Isa-isang binalikan ni Gyuru sa isip ang lahat ng bagay na nakita niya sa silid ng doktor, hanggang sa tuluyan siyang magabayan ng mga ito sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang ospital na dating pinagtatrabahuhan ng doktor. Nang makita ng cellist ang memorial photo ng doktor sa isang sulok ng ospital, agad siyang nilamon ng matinding sakit habang bumabalik sa kanya ang alaala ng gabing una silang nagkita. Bisperas iyon ng Pasko, isang gabing tila ordinaryo ngunit tuluyang nagpabago sa buhay ni Dr. Sujin. Noong gabing iyon, isang lalaking nagngangalang Park ang isinugod sa emergency room matapos maaksidente sa sasakyan. Ngunit kahit nakahiga na siya sa stretcher, wala siyang ibang inaalala kundi kung nasira ba ang kanyang selo. Sinubukan ni Dr. Sujin na pakalmahin siya, ngunit hindi mapigil si Park. Sa huli, napilitan ang doktor na pagsabihan siya at sabihing unahin muna niya ang kanyang paggamot dahil kung mananatili lamang siyang malusog, saka pa lang siya makakatugtog muli. Matapos ang emergency procedure, nagsimulang tumugtog si Park ng kanyang selo mismo sa loob ng silid ng ospital. Agad na nabighani si Dr. Sujin sa napakagandang himig at nagtanong kung maaari ba siyang tugtugan ni Park ng isang piyesa para sa kanya lamang. Ngumiti si Park at tumugtog ng isang napakagandang awiting pamasko.
pamasko. Sa sandaling iyon, habang napapalibutan sila ng musika, unti-unti silang nahulog ng malalim sa isa't isa at naging magkasintahan. Si Park ay isang taong nagmamahal ng buong puso at buong kaluluwa. Gusto niyang maging bukas at tapat tungkol sa kanilang relasyon. Sa kabilang banda, si Dr. Sujin ay mas konserbatibo at, sa malas, medyo mahina ang loob. Sa isang pagkakataon, nalaman ni Sujin na nais ni Park na mag-aral sa ibang bansa at tunay siyang natuwa para sa kanyang minamahal. Iminungkahi ni Park na sabay silang umalis ng bansa upang takasan ang mga panghuhusga ng lipunan at magsimula ng isang buhay na tunay na malaya. Ngunit nang dumating na ang araw ng kanilang pag-alis, pinanghinaan ng loob si Sujin. Hindi niya nagawang harapin at suwayin ang kanyang mga magulang, kaya't pumunta lamang siya sa paliparan upang magpaalam sa huling pagkakataon. Tinawag ni Sujin ang sarili niyang duwag. Inamin na ang tanging kaya niyang gawin ay sundin ang kagustuhan ng kanyang mga magulang na mag-asawa at magkaroon ng mga anak. At sinabi niyang hindi siya kasing tapang ni Park. Wasak ang puso at labis na nasaktan. Napilitan si Park na buhatin ang kanyang mga maleta at umalis ng South Korea ng mag-isa. Nagpunta ang tatlo sa ospital at sa wakas ay natagpuan nila si Park. Matapos magpakilala, iniabot ni Gyuru ang mga huling alaala ni Sujin, mga international plane ticket na nakatago sa isang kahon at isang pares ng magkatugmang singsing, ang mismong mga singsing na minsang nabanggit ni Park. Pagkatapos, binigkas ni Gyuru ang laman ng liham na iniwan ni Sujin. Doon nila nalaman na dahil sa pagmamahal niya kay Park, buong puso niyang sinisikap na maging mas matapang na tao. Nang gabing iyon sa konsyerto, isinuot ni Park ang singsing ni Sujin habang nasa entablado at hayagang ipinahayag ang kanyang nararamdaman para rito. Nangako siyang iingatan ang kanilang pagmamahalan hanggang sa kanyang huling hininga. Pagkatapos, sinimulan niyang tugtugin ang parehong awiting pamasko na tinugtog niya para kay Sujin maraming taon na ang nakalipas. Matapos ang konsyerto, lumingon si Gyuru kay Sang-gu at nagtanong ng isang malalim na bagay kung napakahusay ni Sujin at Park, bakit ipinagbawal pa rin ng kanilang mga magulang na magsama sila. Mapait at puno ng pagdududa ang naging sagot ni Sang-gu. Siguro dahil gusto ng karamihan sa mga magulang na ang anak nila ay maging katulad lang ng lahat ng iba. Agad namang tumutol si Gyuru. Hindi kailanman sinabi ng tatay ko na hindi ako sapat. Dahil sa usapang iyon, muling bumalik si Sang-gu sa masasakit na alaala ng kanyang nakaraan. Nasulyapan natin ang isang bahagi ng kanyang buhay. May isang binatang minsan niyang minahal at pinahalagahan ng labis. Ngunit ngayon, ang lalaking iyon ay nakaratay sa ospital at nasa vegetative state. Sa tuwing naaalala ni Sang-gu na ang sarili niyang mga kamao ang dahilan kung bakit napunta sa pagkawala ng malay ang binatang iyon, pinipiga ng matinding pagsisisi ang kanyang puso. Kinabukasan, bumalik sa trabaho ang magtiyuhing sina Sang-gu at Gyuru gaya ng nakasanayan. Sa pagkakataong ito, hindi isa kundi dalawang tao ang kanilang kliyente, isang matandang mag-asawa na pumanaw sa iisang araw. Ang asawa ay isang matandang lalaki na nagtatrabaho bilang gwardiya sa isang apartment complex. Sa kabila ng kanyang edad, palagi siyang inuutusan at pinagbubuhat ng mabibigat na bagay ng mga residente. 3 araw bago siya pumanaw, nasangkot siya sa isang maliit na aksidente sa sasakyan habang inuutusan siyang kumuha ng mga golf club para sa isang manager. Nang dalhin siya sa ospital para sa pagsusuri, isang napakasakit na balita ang kanyang natanggap. May cancer siya. Nabigla ang matanda sa diagnosis, ngunit nanatili siyang kalmado. Kahit paulit-ulit siyang pakiusapan ng doktor na agad magpagamot, matatag niyang tinanggihan ito. Sa halip, pinuntahan niya ang kanyang mapagmahal at tapat na asawa, na noon ay kritikal na rin ang kondisyon at maaaring pumanaw anumang oras. Noong bata pa sila, nangako silang mananatiling magkasama sa buhay at maging sa kamatayan. Gumawa sila ng napakabigat na pasya, gamit ang mga sleeping pill na inireseta ng ospital para sa asawa. Para sa ibang tao, maaaring magmukhang kabaliwan ang ginawa niya, lalo na si Sang-gu, na pakiramdam ay napaka-immoral nito para sa asawa. Paano nga ba niya maaaring agawin ang karapatan nitong mabuhay, kahit pa may malubha at wala ng lunas na karamdaman nito? Habang tinatapos ng grupo ni Gyuru ang paglilinis ng silid at pagtipon ng mga alaalang naiwan ng mag-asawa, napagtanto nilang wala silang mapag-aabutan ng kahon ng mga alaala dahil wala nang natitirang kamag-anak ang dalawa. Mabuti na lang, dumating ang isang social worker na nagngangalang Yurim at ipinakilala ang sarili bilang kaibigan ng mag-asawa. Labis siyang nasaktan sa mabigat na paghusga ni Sang-gu sa matanda. Ipinaliwanag niya na ang matandang lalaki ay isa sa pinakamabubuting taong nakilala niya sa buong buhay niya. Napakabuti nito na minsan ay may isang babae pang nag-ipon ng sarili niyang pera para mabilhan siya ng air conditioner upang hindi siya mahirapan sa init ng tag-araw. Habang sinusuri nila ang bahay, hindi nila sinasadyang matuklasan ang isang lihim na daanang patungo sa isang greenhouse. Punong-puno ito ng lunti ang mga halaman at sari-saring makukulay na bulaklak. Dahil mahilig tumingin ng mga bulaklak ang asawa ng matanda, ginugol niya ang halos buong buhay niya sa pagtatanim at paghahanap ng pinakamagagandang bulaklak upang sabay nilang hangaan ang mga ito. Nang makita ni Gyuru ang silid na halos natatabunan ng mga bulaklak, nakaisip siya ng isang magandang ideya. Nagpasya siyang dalhin ang lahat ng ito sa burol ng mag-asawa at gamitin bilang dekorasyon bilang huling pagpupugay sa kanilang buhay. Magkasama silang pumanaw, ngunit wala silang pamilya na mag-oorganisa ng kanilang huling pamamaalam. Ayon sa batas ng social welfare, isang social worker ang itinatalaga upang mga siwa sa ganitong uri ng libing, at walang iba iyon kundi si Yurim. Napakalungkot at napakatahimik ng burol ng matandang mag-asawa. Walang ni isang dumalo rito maliban kina Gyuru, Tito Sang-gu, at sa social worker na si Yurim. Samantala, sa silid na katabi lamang nila, tila ibang mundo naman ang nagaganap. Siksikan ang mga tao sa burol doon at napapalibutan ito ng mamahalin at naglalakihang mga flower wreath na talaga namang kapansin-pansin. Kalaunan ay nalaman nating iyon pala ang burol ng ina ng chairman ng isang malaking kumpanya sa konstruksyon. Dinala ni Gyuru ang lahat ng halaman at bulaklak mula sa bahay ng mag-asawa upang palamutian ang kanilang burol. Ngunit para kay Sang-gu, napakalungkot at napakasimple pa rin ang itsura nito. Nang makita niya ang napakalaking pagkakaiba ng dalawang silid, nagpasya siyang gumawa ng sarili niyang paraan. Diretso niyang ninakaw ang isang napakalaking flower wreath mula sa marangyang burol sa kabilang silid. Napasinghap sa gulat si Gyuru, kaya dali-daling tinakpan ni Sang-gu ang bibig ng
ng bata upang hindi ito makagawa ng eksena. Sa sandaling iyon, napatingin si Gyuro sa pangalan ng kumpanyang nakasulat sa ninakaw na wreath at bigla niyang naalala ang lumang business card ng matandang lalaki. Dati palang vice president ng mismong kumpanyang iyon ang matanda. Ibig sabihin, ang mga taong naroon sa masikip na burol sa katabing silid ay dati niyang mga kasamahan sa trabaho. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Gyuro. Kinuha niya ang isang tumpok ng mga lumang business card ng matanda at isa-isang ipinamahagi sa mga empleyadong nasa kabilang silid. Tinitigan lamang ng lahat ang mga card ng may matinding pagkalito dahil wala silang ideya kung sino ang taong nakapangalan doon at may dahilan naman para doon. Noong 1981 pa kasi naimprenta ang mga business card na iyon. Ngunit habang nagtataka ang lahat, biglang dumating ang chairman ng kumpanya. Nang marinig niyang binasa ni Gyuro ang pangalan ng matandang lalaki at makita niya ang lumang business card, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Naalala niya, ito ang dati niyang mentor, ang lalaking gumabay sa kanya at nagbigay ng pagkakataong maging makapangyarihang leader na siya ngayon. At parang isang iglap lang, ang maliit at halos walang taong punerarya ay biglang napuno ng mga dumadalaw. Isa-isang dumating ang lahat ng dating empleyado ng kumpanya ng matanda upang magbigay pugay, na pinangunahan pa mismo ng kilalang chairman ng kumpanya. Hindi mapigilan ng chairman ang paulit-ulit na pasasalamat kay Gyuro habang mahigpit na hawak sa kamay ang lumang business card. Sa isang tabi, nakaramdam si Sang-gu ng matinding pagsisisi dahil agad niyang hinusgahan ang matanda at tinawag itong makasarili. Ngayon ay naunawaan na niya ang katotohanan. Lahat ng tao ay may sariling nakatagong sakit at sariling dahilan sa mga desisyong ginagawa nila. Nang gabing iyon, nakatanggap si Sang-gu ng isang desperadong tawag mula sa ospital. Ang lalaking ilang taon nang nasa koma ay nasa kritikal ng kalagayan. Agad siyang nagmadaling pumunta roon na parang wala sa sarili. Pagdating niya, sinabi ng nakababatang kapatid na babae ng bata na kailangan nito ng agarang operasyon upang mabuhay. Dahil dito, bumalik sa isip ni Sang-gu ang alaala ng una niyang pagkikita sa batang iyon 10 taon na ang nakalipas. Ang pangalan nito ay Suchol. Noon, isa lamang siyang estudyanteng walang awang binubuli ng mga siga sa paaralan hanggang sa dumating si Sang-gu at iniligtas siya. Dahil sa matinding pasasalamat at paghanga kay Sang-gu, paulit-ulit na nakiusap si Suchol na turuan siyang magboxing kahit paulit-ulit din siyang tinatanggihan. Ngunit kalaunan, napahinuhod si Sang-gu sa kanyang tiyaga at sinseridad at pumayag na sanayin siya. Habang tumatagal, naging napakalapit nila sa isa't isa at itinuring ang bawat isa na parang tunay na magkapatid. Para kay Sang-gu, na lumaking kulang sa pagmamahal ng pamilya, ang batang iyon ang nagsilbing tanging liwanag sa madilim niyang buhay. Sa kasalukuyan, determinado ang tiyuhin na makalikom ng sapat na pera upang mailigtas ang kanyang kapatid sa puso. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit napipilitan pa rin siyang magtrabaho para sa masamang babaeng iyon. Alam ng babae na babalik at babalik si Sang-gu sa kanya, kaya maaga pa lang ay naghanda na siya ng patibong. Pinilit niya itong pirmahan ang mga papeles ng pagsasangla ng bahay, ang mismong bahay na kasalukuyang tinitirhan ng kanyang pamangking si Gyuro. Bukod pa roon, kinailangan din niyang pumayag sa lahat ng hinihingi nito. Sa desperasyon niyang mailigtas ang kaibigan, pinirmahan ni Sang-gu ang lahat ng hindi na nagdalawang isip. Ngunit nang makuha niya ang pera at nagmamadaling bumalik sa ospital, huli na ang lahat. Wala na si Suchol. Tuluyang bumagsak si Sang-gu sa matinding pag-iyak. Pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan sa pagkamatay ni Suchol. Ilang taon na ang nakalipas, naging isa si Suchol sa mga kinikilalang atleta sa mundo ng boxing at sunod-sunod na nagkamal ng mga tropeo at karangalan. Ngunit kalaunan, nagpasya siyang iwan ang boxing upang makapagsimula ng sarili niyang negosyo. Siyempre, sinuportahan siya ni Sang-gu total. Hindi naman panghabambuhay na kabuhayan ang magpabugbog sa loob ng ring. Noong panahong iyon, naghahanda si Sang-gu para sa isang napakalaking laban na may napakalaking premyo. Todo ensayo siya at ibinubuhos ang lahat ng lakas. Walang kamalay-malay na ang susunod niyang makakaharap sa ring ay ang kanyang kaibigan. Ang masamang babaeng amo ang may pakana ng lahat. Sinadya niyang manipulahin ang mga laban upang pagharapin ang dalawa. Halos mawalan ng ulirat si Sang-gu nang umakyat siya sa ring at mapagtantong si Suchol ang kanyang kalaban. Marumi ang kasunduan para sa laban na iyon. Ayon sa napag-usapan nila ng babaeng iyon, obligado siyang pabagsakin si Suchol sa pamamagitan ng knockout sa ika-7 round. Ganoon din ang naramdaman ni Suchol. Hindi niya kailanman inakala na ang huli niyang laban ay laban mismo sa sarili niyang kuya. Pareho nilang alam na ginagamit lamang sila ng iba. Ngunit kinailangan nilang magtiis at lumaban dahil desperado silang nangangailangan ng pera. Lalo na si Suchol, na nag-iipon ng puhunan para sa bago niyang tindahan. Sa simula, pinipigilan ni Sang-gu ang sarili at iniiwasang magpakawala ng mga suntok na maaring makasugat ng malubha. Ngunit dahil sa matinding presyon mula sa babaeng amo at sa uhaw sa dugong mga manonood, tuluyan siyang nawalan ng kontrol. Nagsimula siyang magpakawala ng mababagsik at nakadudurog buto ng mga suntok. Mahusay ring manlalaban si Suchol. Ngunit dahil sa dati niyang mga pinsala at sa pagtanggi niyang saktan ang kuya na matagal niyang hinangaan, nauwi siya sa pagkaka-knockout at nagtamo ng mga pinsalang nagbanta sa kanyang buhay. Nagkagulo ang buong arena habang nakikipaglaban siya para mabuhay. Sa gitna ng kaguluhan, namataan ni Sang-gu ang kapatid niyang si Jong-yu sa hanay ng mga manonood. Pasigaw na tinatawag ng kapatid ang kanyang pangalan. Ngunit nagkunwari si Sang-gu na hindi niya ito nakita. Kalaunan, nakulong siya ng maraming taon dahil sa matinding pananakit na idinulot niya. Hindi mabilang na beses siyang dinalaw ng ama ni Jong-yu sa bilangguan. Ngunit sa bawat pagkakataon ay tumatanggi si Sang-gu na makipagkita rito. At ang pinakamalupit na biro ng tadhana, sa mismong araw na nakalaya siya, doon niya nalaman na pumanaw na ang kanyang kapatid. Nakumbinsi ni Sang-gu ang sarili na kailangan niyang umalis sa bahay bago pa siya magdala ng panibagong problema sa buhay ng kanyang pamangkin. Nagpadala siya ng mensahe kay Gyuro na nagsasabing aalis na siya, ngunit malinaw na hindi niya lubos na nauunawaan ang ugali ni Gyuro. Kapag may bagay na hindi malinaw sa bata, gagawin niya ang lahat upang malaman ang katotohanan. Kaya nagsimula siyang magdikit ng mga poster ng nawawalang tao sa buong komunidad. Sa malas, hindi siya sinuwerte. Dinukot siya ng mga tauhan ng babaeng amo. Nakangising masama itong tumitig kay Gyuro, kumuha ng litrato at agad itong ipinadala kay Sang-gu. Noong mga oras na iyon
iyon, nagtatrabaho si Sang-gu sa isang construction site. Nang makita niya ang mensahe, agad niyang naunawaan na nasa panganib ang kanyang pamangkin. Walang pag-aalinlangan siyang tumakbo patungo sa underground fight club. Pagdating niya roon at makita si Gyuro na hawak-hawak ng malalaking guns ng babae, hindi siya nagdalawang isip. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito hanggang halos hindi na makatayo. Tumigil lamang siya ng utusan ng babaeng amo ang mga tauhan nito na umatras upang makipag-usap. Tuwang-tuwa ang babae nang matuklasan niyang may pamangkin pala si Sang-gu. Ibig sabihin, mayroon na siyang bagong kahinaan na maaari niyang gamitin laban dito. Humingi siya ng isa pang huling malaking laban. Kapag nanalo si Sang-gu, ibabalik niya ang mga papeles ng bahay at mangangakong hindi na sila guguluhin kailanman. Dahil dito, tuluyang nabigo ang plano ni Sang-gu na lumayo at muli siyang nanatili sa tabi ni Gyuro. Kinabukasan, nakatakda ang taunang pagpunta ni Gyuro sa amusement park. Isa itong matagal ng tradisyon na ginagawa niya kasama ang kanyang ama. At kahit wala na ang kanyang ama, determinado siyang sundin ang nakasanayang schedule ng eksakto gaya ng dati. Dahil nag-aalala, palihim na sinundan siya ni Sang-gu. Sa loob ng parke, pumasok si Gyuro sa banyo at nadatnan ng isang grupo ng mga pasaway na kabataan na nagyuyosi habang naglalaro ng tubig. Diretso siyang lumapit, pinatay ang gripo, at nagsimulang magbigay ng mahabang sermon tungkol sa masasamang epekto ng paninigarilyo sa kalusugan. Siyempre, hindi natuwa ang mga binatilyo at mukhang handa na silang pagbuntunan siya ng galit. Pero wala pang isang minuto, napaluhod na ni Sang-gu ang buong grupo at pinagsisihan na nila ang mga desisyon nila sa buhay. Nang makita siya ni Gyuro, nagpanggap naman si Sang-gu na parang nagkataon lang ang pagkikita nila. Halatang medyo naiinis si Gyuro, pero sa totoo lang, walang makakapigil kay Sang-gu kapag may gusto siyang gawin. Nagulat si Sang-gu nang mapansing wala namang sinusulat si Gyuro. Nakatayo lang ito at tahimik na nagmamasid. Kaya hinila niya ito para sumama sa kasiyahan. Nagpunta sila sa halos lahat ng atraksyon sa parke, at unti-unting naging mas magaan at mas malapit ang samahan nilang dalawa. Sa kaunting panghihikayat ni Sang-gu, dahan-dahang namulat si Gyuro sa mundong umiikot sa paligid niya. Para sa kanya, isa itong ganap na bagong karanasan. Sobrang na-enjoy niya ito kaya tuloy-tuloy siyang sumakay sa mga rides hanggang malapit nang magsara ang parke at umalis lang nang wala na talaga siyang ibang pagpipilian. Si Sang-gu naman ay hindi inaasahang nasisiyahan din at napagtanto niyang sa huli, silang dalawa na lang ang natitirang pamilya ng isa't isa. Pagkatapos ng araw na iyon, sinabi ni Gyuro sa tiyuhin niyang mauna nang umuwi dahil may isa pa siyang kailangang tapusin na mahalagang gawain. Siyempre, hindi na wala sa bodyguard mode si Sang-gu at palihim siyang sumunod. Huminto si Gyuro sa isang restaurant at nagpakabusog sa pritong manok, pizza at jjajangmyeon o black bean noodles. Pagkatapos kumain, sumakay siya ng taxi papunta sa isang istasyon ng tren. Habang sinusundan siya ni Sang-gu patungo sa pamilyar na plataporma, bumuhos ang mga alaala sa kanyang isip. Ito ang lugar kung saan siya dating palihim na nakikipagkita sa kanyang nakatatandang kapatid noong mga bata pa sila. Noon, tuwing kaarawan ni Sang-gu, palaging may munting cake na sorpresa para sa kanya si Jong-yu, ang ama ni Gyuro. Pipikit si Sang-gu at magwi-wish. Pangarap niyang makapunta sa isang amusement park taon-taon, masakyan ang lahat ng rides, at makakain ng paborito niyang pritong manok at black bean noodles. Tahimik na isinapuso ni Jong-yu ang mga hiling na iyon. Makalipas ang isang taon mula nang mamatay ang mapang-abuso nilang ama, nakatakda nang ipadala si Sang-gu sa isang ampunan. Nakipagkita sa kanya si Jong-yu at nangakong susunduin siya sa istasyon makalipas ang 2 araw, na siya ring kaarawan ni Sang-gu. Nangako siyang sa pagkakataong iyon, tutuparin niya ang lahat ng mga hiling na iyon. Tuwang-tuwa si Sang-gu. Ngunit pagdating ng araw na iyon, nakaupo lamang si Sang-gu sa tabi ng isang tambak ng basura, naghihintay ng naghihintay. Hindi dumating ang kanyang kapatid. 3 buong araw siyang naghintay sa sulok na iyon hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng pag-asa at maramdamang iniwan na siya. Sa kasalukuyan, sinundan ni Sang-gu si Gyuro hanggang sa plataporma at nakita niya itong nakatayo sa harap ng isang maliit na tumpok ng mga bato. Sinabi ni Gyuro, "Taon-taon sa araw na ito, pumupunta kami rito ni Dad para ipagdasal ang iyong kapayapaan at kaligayahan." Pagkarinig niyon, bumigay si Sang-gu. Sa tindi ng galit, sinisipa niya ang mga bato habang sumisigaw sa kanyang nakatatandang kapatid na yumao dahil sa pagsira nito sa isang napakahalagang pangako. "Bakit hindi ka dumating?" Halos mabulunan niyang sambit. "May ideya ka ba kung gaano ako natakot at kung gaano ako nag-iisa? Bakit mo ako iniwan?" Doon ibinunyag ni Gyuro ang masakit na katotohanan. Sa mismong araw na dapat sana silang magkita, biglang gumuho ang 10 department store sa Seoul dahil sa pagkabigo ng istruktura nito. Isa itong trahedyang kumitil ng mahigit 500 buhay at ikinasugat ng libu-libong tao. Ang ama ni Gyuro ay isa sa mga biktimang naipit sa ilalim ng mga guho. 3 napakahabang araw siyang nakulong doon bago siya natagpuan ng mga rescuer. Dahil sa kritikal niyang kalagayan at agarang pagdadala sa ospital, hindi niya natupad ang usapan nilang magkita ng kanyang nakababatang kapatid. Mula noon, tuluyan nang nagbago ang kanilang mga kapalaran. Napunta si Sang-gu sa ampunan, habang si Jong-yu naman ay nakilala ang magiging ina ni Gyuro habang nagpapagaling sa ospital. Kalaunan, naging bumbero si Jong-yu. Matapos malaman ang katotohanan, kapansin-pansing lumambot ang pag-uugali ni Sang-gu, kahit nananatili pa rin ang pagiging matalas ng kanyang dila. Pabulong niyang sinabi na sinuwerte pa rin si Jong-yu. Hindi pa niya ito lubusang napapatawad. Ngunit unti-unti nang nababasag ang pader sa pagitan nila. Pag-uwi nila, inilagay ni Gyuro sa storage room ang mga souvenir na binili niya sa parke bilang bahagi ng kanyang nakagawian. Sa pagkakataong ito, masusing pinagmamasdan ni Sang-gu ang lahat. Nang makatiyak siyang mahimbing nang natutulog ang kanyang pamangkin, palihim siyang bumaba sa storage room at ginamit ang isang susi upang buksan ang isang nakatagong cabinet. Laking gulat niya nang makita sa loob ang napakakapal na tambak ng mga flyer ng mga nawawalang tao. Doon niya nalaman na sa lahat ng taong iyon, hindi kailanman tumigil si Jong-yu sa paghahanap sa kanyang nakababatang kapatid. Ngunit ang tunay na nakadurog ng kanyang puso ay ang nasa pinakailalim na estante, hanay-hanay ng mga kahon ng sapatos na Nike. Habang nakatitig si Sang-gu sa mga sapatos, bumalik sa kanya ang isang alaala mula sa napakatagal ng nakaraan. Naalala niyang sinabi niya noon sa kanyang kapatid na ang gusto niya para sa kanyang kaarawan ay isang pares ng Nike shoes.
shoes, at dapat ay orihinal ito. Binili mula sa isang malaking mall sa Seoul, at doon nabuo ang nawawalang piraso ng palaisipan. Sa araw na dapat sana silang magkita, pumunta si Jongyu sa 10 department store para bilhin mismo ang sapatos na iyon para sa kanya. Doon gumuho ang gusali. Habang naiipit sa ilalim ng 2 toneladang konkreto, mahigpit na yakap ni Jongyu ang kahon ng sapatos sa kanyang dibdib. Halos pabulong na lamang ang kanyang tinig habang paulit-ulit niyang sinasabi, pasensya ka na talaga, Sanggu. Nang makita ni Sanggu ang luma at kupas na pares ng sapatos na naisalba ng kanyang kapatid mula sa mga guho, kasama ang isang sulat kamay na birthday card, tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Nilamon siya ng matinding pagsisisi nang mapagtanto niyang nang matagpuan siya ng kanyang kapatid makalipas ang maraming taon, siya ay nasa kulungan at malamig ang naging pakikitungo niya rito. Tinalikuran niya ang mga pagbisita nito nang walang kahit katiting na pagpapahalaga. Sa alaala niya, parang may kutob si Jongyu noon dahil hindi nito inalis ang tingin sa kanyang kapatid kahit isang sandali. Ngayon, isa-isang binuksan ni Sanggu ang bawat kahon ng regalong binili ng kanyang kapatid para sa kanya sa paglipas ng mga taon. Pakiramdam niya ay pinupunit ang kanyang puso habang hindi mapigilan ang kanyang pag-iyak. Makalipas ang ilang sandali, nagawa rin niyang pakalmahin ang sarili. Ngunit may isa pa siyang natuklasan sa loob ng kabinet, mga papeles ng pag-aampon. Doon niya nalaman na si Gyuru ay hindi pala tunay na anak ni Jongyu. Inampon lamang niya ito. Ang revelasyong ito ay lubusang nagpalito kay Sanggu. Sa mahabang panahon, akala niya ay tunay na anak ni Jongyu si Gyuru. Ngunit kahit hindi niya ito ipinapakita, nagsimula na ring umiral ang kanyang pagiging mapagprotekta sa bata. Ang dating Sanggu ay walang pag-aalinlangang iiwan si Gyuru anumang oras. Pero matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, unti-unti na niyang itinuring ang bata bilang kanyang tunay na pamilya. Nagpasya siyang magkunwaring wala siyang nakita. Itinago niya sa sarili ang lihim at ipinagpatuloy nila ang kanilang pang-araw-araw na gawain, ang pag-aayos at pagliligpit ng mga naiwang gamit ng mga yumao. Ang sumunod nilang misyon ay sa silid ng isang binatang nagngangalang Songmin, na namatay dahil sa sakit sa puso na lalo pang lumala dahil sa labis na pag-inom ng alak. Napakalungkot ng kanyang kwento. Inampon siya noong bata pa at dinala sa Estados Unidos, ngunit kalaunan ay na-deport pabalik sa Korea. Hindi siya kailanman lubusang nakibagay sa buhay sa ibang bansa. Kaya nang makabalik siya sa kanyang sariling bayan, iisa lamang ang kanyang hangarin, ang matagpuan ang kanyang tunay na ina. Sa malas, bago pa man niya ito makilala, pumanaw na siya. Habang naglilinis sila, napansin ni Sanggu na napakarami sa mga gamit ni Songmin ang may kaugnayan sa isang sikat na TV anchor. Naisip niya kung isa lamang ba itong sobrang tapat na tagahanga. Kabilang sa mga gamit ang isang librong halos pira-piraso na dahil sa pagkakapunit. Itatapon na sana iyon ni Sanggu, ngunit agad siyang pinigilan ni Gyuru. Para kay Gyuru, kailangang mapanatili ang bawat alaala at bawat bagay na may kahalagahan. Kapag may punit na libro, maingat niya itong dinidikitan ng tape upang maibalik sa ayos. Tutal, hindi nga siya nag-aatubiling maglinis ng mga mapanganib na kalat mula sa mga namatay, kaya para sa kanya, walang-wala ang ilang punit na pahina. Sa huli, nakakita si Gyuru ng isang lumang litrato ni Songmin noong bata pa siya. Katabi niya rito ang isang batang babae. Agad namang nagbigay ng kani-kanilang teorya sina Namu at Sanggu. Sa dami raw ng pelikulang napanood nila, parang kaya na nilang tapatan ang isang 3 oras na pelikula sa pagbuo ng mga kwento. Mabilis nilang napag-isip-isip na ang babaeng nasa litrato ay malamang na tunay na ina ni Songmin. Nang balikan nila ang mga gamit sa silid ng mga alaala, napansin nilang lahat ng litrato, libro, at iba pang bagay ay may kaugnayan sa parehong sikat na TV anchor. Doon nagsalita si Gyuru. Paano kung makalapit tayo sa babaeng ito? Tanong niya kina Sanggu at Namu. Baka may koneksyon siya kay Songmin. Maaaring siya ang tunay niyang ina, o baka naman kamag-anak niya. Kaya nagpa siya ang 3 na hanapin ang sikat na anchor upang malaman ang buong katotohanan. Kung siya nga ang ina ni Songmin, sa wakas ay magagawa ni Gyuru na tapusin ang kanyang misyon at maibigay ang kahon ng mga alaala na iniwan ng binata. Ngunit hindi iyon magiging madali. Isa siyang tanyag na personalidad, kaya halos imposibleng makalapit sa kanya. Pero para saan pa ba si Sanggu? Kung may talento man siya, iyon ay ang kapal ng kanyang mukha. Mas makapal pa raw sa pinatibay na konkreto. Diretso niyang dinala si Gyuru sa pribadong tirahan ng TV anchor. Nang makita ng babae ang 2 estrangherong naghihintay sa kanya, nabigla siya. Dahil kilala siya sa paglalantad ng mga makapangyarihang tao sa telebisyon, agad siyang napaisip kung may kinalaman ba ito sa kanyang trabaho. Baka raw may nagpadala ng mga tao upang guluhin o takutin siya. Upang maiwasan ang mga usisero niyang kapitbahay, mabilis niya silang niyaya sa isang malapit na cafe. Doon, mahinahong tinanong ni Gyuru ang babae, "Kilala niyo po ba si Songmin?" Kamakailan lang po siyang pumanaw. Pagkatapos ay iniabot niya ang lumang litrato ni Songmin noong bata pa ito. Sa mismong sandaling makita ng TV anchor ang larawan ng batang lalaki, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Lumalabas na si Songmin ang batang inampon ng pamilya niya noon bago ito ipinasa sa ibang pamilya para sa formal na pag-aampon. Siya mismo ang nag-alaga at nag-aruga kay Songmin na parang sarili niyang anak. Dahil sa napakalalim na samahang iyon, lumaki si Songmin na naniniwalang siya ang tunay niyang ina. Ikinuwento niya ang isang napakasakit na alaala. Noong araw ng book signing niya, dumating si Songmin na halatang kinakabahan at walang kumpiyansa sa sarili. Tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob para ipakilala ang sarili. Ngunit hindi na siya nakilala ng babae. Isa na siyang ganap na lalaki. Ang tanging ginawa nito ay pirmahan ang kanyang libro at isulat ang mga salitang, "Maging masaya ka." Tahimik na tinitigan ni Songmin ang mga salitang iyon habang pilit na ngumiti. Paano siya magiging masaya kung ang inang buong buhay niyang hinanap ay hindi man lang siya nakilala? Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala ang pagsisisi ng babae dahil hindi niya agad nakilala si Songmin. Naiisip niya kung iba kaya ang naging wakas ng lahat kung sinabi lang niya ang totoo noong araw na iyon. Habang
pinakikinggan ng tiyuhin ang kanyang kwento, hindi niya maiwasang isipin ang sarili niyang sitwasyon sa kanyang kapatid. Sa lahat ng taong ginugol ni Sang-gu sa kulungan, iniiwasan niya ang ama ni Gyuru, hindi dahil galit siya rito, kundi dahil nahihiya siyang hindi niya nagawang maging isang mabuting tao. Katulad ni Songmin, natatakot din siyang harapin ang taong minsang nagmalasakit sa kanya dahil ayaw niyang maramdaman muli na isa lamang siyang batang iniwan. Samantala, matagumpay na naihatid ni Gyuru ang kahon ng mga alaala. Habang pauwi sila, nabalot ng mahaba at mabigat na katahimikan ang sasakyan. Maya-maya, nagsalita si Gyuru. Sinabi niyang katulad siya ni Matthew. Hindi rin niya alam kung sino ang kanyang tunay na mga magulang, pero pakiramdam niya ay napakaswerte niya dahil natagpuan siya ng kanyang amang umampon, isang taong minahal at pinalaki siya ng buong puso hanggang sa huling sandali ng buhay nito. Labis na nagulat ang tiyuhin nang mapagtanto niyang matagal nang alam ni Gyuru na isa siyang ampon. Nang makita niyang kalmado lamang itong nagsasalita tungkol sa kanyang pinagmulan, lalo pang lumalim ang pagmamahal niya rito. Maaaring mukhang marupok si Gyuru, pero sa totoo lang ay napakatatag at napakatapang niya, at hindi siya natatakot ipakita ang tunay niyang nararamdaman. Habang papalapit ang araw ng malaking laban, determinado si Sang-gu na manalo. Ang titulo ng bahay at ang kaligtasan ni Gyuru ang pinakamahalaga sa kanya. Kinabukasan, pumasok pa siya sa kusina at siya mismo ang naghanda ng almusal, bagay na agad ipinagtaka ni Gyuru. Mamamatay ka na ba o ano? Bakit ang dami mong niluluto? Tanong ni Gyuru. Agad namang bumanat si Sang-gu. Hoy, bata, World Boxing Champion ang tiyuhin mo. Hindi ako basta-basta mamamatay. Samantala, ang Lady Boss, habang humihit-hit ng sigarilyo, ay itinaya ang lahat ng perang mayroon siya kay Sang-gu at mahigpit itong inutusang manalo anuman ang mangyari. Ayaw ni Sang-gu na mag-alala si Gyuru, kaya palihim siyang umalis papunta sa arena. Ngunit bago siya umalis, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya kailanman ginawa. Nakiusap siya kay Namu na bantayan si Gyuru. Nakahalata si Namu na may kakaiba, kaya pumasok siya sa loob ng bahay at tinanong si Gyuru kung ano ang nangyayari. Ikinuwento ni Gyuru ang pag-uusap sa telepono na narinig niya noong nakaraang gabi. Kung gusto niyo akong lumaban sa ring, ibalik niyo ang titulo ng bahay at lumayo kayo sa pamangkin ko. Nang malaman nila kung gaano kalaki ang nakataya, agad na tumakbo sina Gyuru at Namu para iligtas si Sang-gu. Samantala, sa arena, isang dambuhalang lalaki na punong-puno ng tattoo ang naghihintay kay Sang-gu. Sa unang tingin pa lang, halatang magiging madugo at brutal ang laban. Nagbanggaan ang dalawa na parang mga mababangis na hayop, walang gustong umatras. Habang nakikipaglaban si Sang-gu para sa kanyang buhay sa loob ng ring, hindi naman basta nanood lamang sina Gyuru at Namu. Nagulat si Namu nang malaman niyang hindi lang alam ni Gyuru ang lokasyon ng lihim na arena, kundi kabisado rin nito ang passcode para makapasok. Dahil minsan na siyang dinukot at dinala roon, hindi na nabura sa kanyang isipan ang code. Kasabay nito, palihim nang tumawag si Gyuru sa babaeng detektib upang humingi ng tulong at magpadala ng mga pulis bilang backup. Samantala, halos hindi na makalaban si Sang-gu habang sunod-sunod na tinatanggap ang mabibigat na suntok ng kanyang kalaban. Nang makita pa niya si Gyuru sa gitna ng mga nanonood, lalo lamang siyang nabalisa. Mas lalo pang naging delikado ang laban dahil marumi kung lumaban ang kanyang kalaban. Walang awang pinupuruhan si Sang-gu hanggang sa halos mawalan na ito ng malay at mabitin ang kanyang buhay sa isang hibla. Sa sobrang takot na baka mamatay ang kanyang tiyuhin, mabilis na kumilos ang matalas na pag-iisip ni Gyuru. Agad siyang tumakbo papunta sa pangunahing circuit breaker. Saglit siyang nagatubili, ngunit sa sumunod na sandali ay pinatay niya ang kuryente. Sa isang iglap, nabalot ng matinding dilim ang buong arena. Eksakto namang dumating ang mga pulis at sinalakay ang gusali. Nagkagulo ang mga manonood at nagsimulang magtakbuhan sa matinding takot. Galit na galit ang Lady Boss dahil sa isang iglap ay nawasak ang kanyang ilegal na negosyo. Ngunit wala na siyang magagawa. Alam niyang kapag nahuli siya ng mga pulis, diretso siyang makukulong. Habang nagkakagulo ang lahat, mabilis na kumilos sina Gyuru at Namu. Tinakpan nila si Sang-gu ng makapal na kumot upang hindi ito mapansin. Saka dali-daling isinugot sa ospital. Muntik na talaga. Labis na naantig si Sang-gu sa ginawang pagliligtas ni Gyuru. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang pagmamahal niya rito ay higit pa sa obligasyon. Ayaw na niyang maging tagapag-alaga lang sa papel. Gusto na niyang maging tunay na tiyuhin at manatili sa tabi ni Gyuru habang buhay. Ngunit gaya ng dati, hindi ganoon kasimple ang buhay. Dumating ang abogado ng kanyang yumaong kapatid upang pag-usapan ang pinal na usapin tungkol sa legal na pangangalaga kay Gyuru. Nang tanungin ng abogado kung ano ang nararamdaman niya, yumuko lamang ang bata at nanatiling tahimik. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa kanyang silid at mahigpit na ikinandado ang pinto. Para sa isang batang tulad ni Gyuru, ang tanging pangarap lang niya ay magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. Ngunit pareho nang pumanaw ang kanyang mga ampon na magulang. Ngayon ay kasama niya ang kanyang tiyuhin, pero natatakot siyang baka napipilitan lang itong manatili sa kanyang tabi. Kinagabihan, nang ayaw pa ring lumabas ni Gyuru, naubusan na ng pasensya si Sang-gu. Sinipa niya ang pinto hanggang sa bumukas ito. Ngunit pagpasok niya, wala na roon si Gyuru. Tumakas pala ito sa bintana. Dala ang abo ng kanyang ama. Dahil sa matinding pag-aalala, agad na naghanap si Sang-gu ng anumang palatandaan. Napansin niya ang isang litrato ng kanyang kapatid na si Jong-yu habang suot ang uniforme nito bilang bumbero. Kaagad siyang nagtungo sa dati nitong istasyon ng bumbero upang magtanong at alamin kung saan maaaring nagtungo si Gyuru. Bumalik ang kwento sa isang araw ng matinding pag-ulan ng nibe maraming taon na ang nakalipas. Si Han Jong-yu, ama ni Gyuru at isang bumbero, ay sumagip ng isang munting sanggol mula sa guho ng isang gumuhong gusali. Napakaliit at napakarupok ng sanggol kaya agad nitong hinipo ang kanyang puso. Dahil hindi magkaanak sina Jong-yu at ang kanyang asawa, nagpasiya silang ampunin ng sanggol. Para sa kanila, isa itong biyayang ipinadala mismo ng langit. Mula kahit na na-diagnose si Gyuru ng Asperger syndrome, nanatiling ang kanyang ama ang pinakamapagmahal at pinakamatyagang tao sa mundo. Hindi siya kailanman pinabayaan ito at buong pusong tinulungan siyang matutong mamuhay sa mundong madalas ay tila banyaga at nakakalito para sa kanya. Hawak-hawak ang urna na naglalaman ng abo ng kanyang ama. Nagtungo si Gyuru sa aquarium, ang lugar na madalas silang puntahan noong bata pa siya. Gusto niya sanang marinig ang boses ng kanyang ama kahit isang beses lang uli. Ngunit katahimikan
katahimikan lamang ang sumalubong sa kanya. Matagal niyang kinumbinsi ang sarili na kahit papaano ay naroon pa rin ang kanyang ama. Ngunit ngayon, tuluyan na siyang inabutan ng matinding lungkot at pangungulila. Sa sandaling halos bumigay na siya sa kanyang emosyon. Dumating ang kanyang tiyuhin, hinawakan ng kanyang kamay, at ibinigay ang pagdamay na labis niyang kailangan. Sa wakas, tinanggap ni Gyuro ang masakit na katotohanan na wala na talaga ang kanyang ama. Sinimulan niyang ligpitin ang silid nito. Habang inaayos ang mga gamit, nakita niya ang cellphone ng kanyang ama. Doon niya natuklasan ang napakaraming larawan nilang magkasama, pati na rin ang isang video na iniwan nito para sa kanya. Sa video, malumanay na sinabi ng kanyang ama na mananatili siyang buhay sa puso ni Gyuro magpakailanman. Hiniling din ito na mamuhay siya ng malusog, payapa, at masaya. Ang simpleng mensaheng iyon ang nagbigay kay Gyuro ng kapayapaang matagal na niyang hindi nararamdaman. Tahimik siyang nangako sa sarili na mamumuhay ng maayos at magpapatuloy sa buhay, gaya ng hiling ng kanyang ama. Lumipas ang 3 buwan, at natapos na rin ang probationary period ni Sanggu bilang tagapag-alaga ni Gyuro. Habang nakaupo sa opisina ng abogado, ang dating palaaway at matigas na si Sanggu ay tahimik na ngayong nagsalita mula sa puso. Inamin niyang kung pagbabatayan ang lahat, wala talaga siyang sapat na kwalifikasyon upang maging legal na tagapag-alaga. Ngunit binago siya ng panahong ginugol niya kasama si Gyuro. Doon niya napagtanto na matagal na pala siyang naghahangad ng isang tunay na pamilya. Gusto niyang protektahan si Gyuro at ipagpatuloy nila ang kanilang misyon sa Move to Heaven. Mumiti ang abogado at sinabing hindi na kailangang mag-alala ni Sanggu. Mananatili siyang legal na tagapag-alaga ni Gyuro dahil iyon mismo ang kagustuhan ng bata mula pa sa simula. Mula ngayon, mayroon na silang isa't isa at wala nang kailangang makaramdam na iniwan o nag-iisa kailanman. Lumipas ang 3 linggo. Habang nasa trabaho si Gyuro, may isang dalagitang lumapit sa kanya. Mukha itong estudyante pa lamang sa high school, ngunit ang paraan ng kanyang pagsasalita ay puno ng kakaibang kapanahunan. May isa itong hiling na ikinagulat ng lahat. Gusto niyang magpabook ng serbisyo ng Move to Heaven para sa sarili niya. Ipinaliwanag niyang alam niyang wala na siyang gaanong natitirang oras sa mundo. Natigilan si Gyuro. Karaniwan, ang pamilya ng yumao ang tumatawag upang magpabook ng serbisyo, hindi ang mismong taong malapit ng pumanaw. Ano nga ba ang tunay na sitwasyon ng dalagitang ito? Tatanggapin kaya ni Gyuro ang kakaiba, ngunit napakasakit nitong kahilingan. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.